yung wikang Filipino at edukasyon, no, in particular sa larang ng edukasyon, at yung wikang Filipino, no, sa lente ng pag-aaral sa wika at kultura. No. Pero mas pinili ko siguro na dahil pag-uusapan natin kultura, no, mas yung orientasyon, no, paano ba natin tinitingnan, halimbawa, yung usapin ng wikang Filipino sa education, lalo sa konteksto ng kasalukuyang panahon, hindi ba? Ano ba yung mga latest? Sige nga, magchikahan muna tayo. Ano ba yung mga latest, so mga trends, pinag-uusapan niyo sa usapin ng edukasyon? Meron ba? Parang kahapon lamang, no, ay nagkaroon ng parang mainit, no, nabalik-taktakan hindi sa sex education, no, nabalitaan niyo ba 'yon? Sa DepEd, no, talagang pinag-usapan kung dapat bang ituro, no, ang mga ito, hindi ba? Nabalitaan niyo rin ba syempre, sino dito ang mga, ayan, may mga BEd tayo, no? Syempre, apektado kayo ng pagbabago ng ating curriculum, no, yung matatag curriculum, narinig niyo na ba yung matatag curriculum, no? At sinasabi nga ang isang banta diyan, no, sa matatag curriculum nakarating na sa atin, no, sa Tanggol Wika, no, by the way, yung Tanggol Wika yan yung naglabi, no, na mapanatiling Filipino sa college, at syempre kinakampanya natin mapalakas din yung Filipino sa basic education, ano, at sa mas mataas na antas, no? Kaya natutuwa ako kasi yung mga ipinapakitang video dito ay sa tingin ko ay produkto, no, ng mga output ninyo sa panitikan at lipunan, tama ba ako? Dahil yan yung isa sa lima, no, na tawag dito na syllabus na ginawa ng Tanggol Wika, no? At kami ay natutuwa, no, na sa isang banda ay nakaapekto din kami, no, sa pagpapatuloy nung pagpapalalim ng pag-aaral ng wika at panitikan sa iba't ibang mga universidad sa Pilipinas. Nakakalungkot lang, no, may mga universidad na tinanggal yung Filipino, meron naman 3 units, yung iba naman 6 units, no. Diba, sa UP ay malakas pa rin, no, yung Filipino, at sana maging modelo din, no, sa iba pa mga universidad sa Pilipinas, no, na naniniwala syempre doon sa halaga ng Filipino. Kaya yung aking presentasyon, yung unang bahagi nakatuon doon sa paglilinaw ng ating orientasyon, no? Kasi pinag-uusapan natin edukasyon, no? Ano ba yung ating edukasyon, no? Kaya halimbawa, doon sa pagtatalo halimbawa sa usapin ng sex education, hindi dapat magtalo diyan yung DepEd, no? At saka yung pamilya, no? Sa usapin ng sex education. Dapat makita natin na may kinalaman, no? O maaari nating maugat sa ating kultura kung bakit may ganito, no? Halimbawa, no? Kung bakit so ibig sabihin hindi dapat sisihin yung curriculum, no? Kundi yung socio-economicong sitwasyon sa Pilipinas, no, yung kultura natin na influensya syempre ng dekadenting kultura, no, kasi napakataas ng nananatili naman, no, yung halimbawa yung influensya ng mga kolonyal o dito kaisipan kolonyal sa atin, no, na malaki din yung ano yan, di ba, malaki din yung impact niya kung bakit ganito mag-isip, no. Ganito mag-isip, no? Halimbawa, yung mga dekadenting kultura, no, kasi tumataas na yung kaso ng HIV, tumataas na yung kaso ng teenage pregnancy, no? Pero dapat ba natin isisiyan sa mga bata o baka dapat ugatin, no, saan nanggagaling kung bakit may maagang pagbubuntis, no? Ano yung mga nakaka-impluwensya sa kanila? Halimbawa, yung media na lang. At minsan nga kahit yung estado mismo, hindi ba walang ingat sa pagsasabi ng salitang rape, no? Kaya yung minsan yung media, no, mga rape jokes, no, hindi natin gusto yan. Kasi sa tingin natin, yan yung nagno-normalize ng sitwasyon, no? At later ay naglalagay sa disadvantage, vulnerable position, no, hindi lang ng kababaihan, no, kundi ng iba pa mga minoryang kasalian, no? Lalo at matindi pa rin syempre yung patriarchal, no, na sistema ang panlipunan sa Pilipinas, ano? So, nandiyan na ba aking presentation? Doc Jonathan, wala po dito sa nasend. Pwede niyo po kahit sa messenger po ni Sir Paul. Okay. Sige po. Yan, pasensya na ha. Okay lang po. Oo, okay, wait lang. Hindi pala na-send. Okay po. Wait. Kahit messenger lang po, Doc, okay lang po. Sige po, wait lang ha. So yan, no, sika muna ako ng context, no, tungkol doon sa aking tatalakayan, no. Ayan, isend ko na po. Yan, maraming salamat. Natanggap na po ba? Sige, so pag-uusapan natin dito yung sitwasyon ng edukasyon, no? Particular yung bakit ganito yung kamalayan at orientasyon ng mga estudyante natin sa pagtingin sa Filipino, no? So may kinalaman dyan yung nananatiling patakaran pangwika sa edukasyon, no? Nananatili dyan yung anong disenyo ng curriculum natin, sa nagsisilbing curriculum, no? At malaon syempre sa konteksto ng digital na panahon, paano ba tumutugon yung curriculum? Halimbawa yung matatag curriculum ba ay sapat para masabi natin nakatutugon ito doon sa mga hamon ng digital na panahon, in particular yung tinatawag nilang 21st century o siglo XXI na tinatawag natin, no? Sige, yung unang bahagi ng aking presentasyon ay nakatuon doon sa ang pamagat kasi niya ay bakit Filipino. No, narinig niyo ba yung tanong niya? Bakit Filipino? Bakit may Filipino pa? Para saan yung Filipino, no? Sige nga, taas ang kamay nung may mga ganyan tayo naririnig, no? Sa mga kapwa natin Pilipino na nagtatanong pa kung bakit Filipino. Ayan, no? So may mga nagtataas na, no? Bakit Filipino? Ang sagot natin yan, bakit hindi? Ano? So halimbawa sa pananaliksik, kailangan pa sa Filipino, no? Ang sagot pa rin natin ay bakit hindi, no? So yung unang bahagi ng aking presentasyon ay nakatuon doon sa mga suring duda, no? Ibig sabihin, ano yung mga pagdududa nila sa kakayahan ng Filipino na magamit, no, sa panahong moderno at sa proyekto ng tinatawag nating intellectualization, no? Alam ko naman, no, ipapaliwanag, pero siguro pasadahan natin kung ano ba yung intellectualization at yung pagiging moderno, no, sa konteksto ng Filipino. At pangalawa, ano yung mga susing usapin? No? So after matalakay yung context, no, na nagmumula ako syempre sa paggalgal doon sa sitwasyon ng edukasyon sa Pilipinas, ang susunod noon ay ano yung mga susing usapin, no? Lalo yung iba sa atin dito ay mga guro, no, at magiging guro sa inaharap, no? Paano natin tatanganin yung ganitong tungkulin, no? After natin malaman yung konteksto, pagtingin, no, at pagsipat natin halimbawa sa papel ng Filipino sa edukasyon, no, ng ating mga kabataan. At sa dulo syempre yung mahalaga, at ito naman din yung binibigyan din, no, sa Kapsula 2025, ano yung mga hamon, no? Ano ngayon ang hamon sa moderno at intelektualisadong Filipino, no? At totoo ba na ang Filipino, kapag sinabi kasi Filipino, may notion kagad tayo na ano, luma, ano, na traditional, no? So tingnan natin kung paano natin susuriin yung mga pagtingin na yan. Sige, magbigay muna ako ng activity, okay lang ba? Sige, ang activity, yan. Opo. Sorry po, hindi pa po daw nakatanggap ni Sir Paul sa messenger po. Wait lang ha. Okay. Sige. Okay. Ayan. Salamat naman sa Converge, ano? Okay, Doc, Bagal. kung ayaw po sa messenger, pwede rin po sa email. Hindi, susubukin ko ulit. Apo. Ayan, nasend na, nakita ko na. Okay, next. Ayan, sige, okay yan. Okay, sige. Activity muna tayo, okay lang ba? Para lang makita ko yung mga nandito. Sige, meron pa ako mga ilang libro dito na pwede kong ipapremyo sa audience natin. Papadala ko na lang kay Sir Paul. Sige, no? May tanong ako, no? Sige nga, pwede nyo bang ilagay sa chat box? Sana makita ko yung chat box to, no? Ito. Sige, pwede nyo bang i-chat? Okay, bukas mo yung chat box natin. O yung mga nanonood din, no, sa ating Facebook Live, no? Siguro kailangan ko rin buksan yung ating Facebook. Anong salita yung ano? Anong salitang technical, no? O isang salitang English na sa tingin nyo ay mahirap i-translate? Sige nga, pwede ba kayo maglagay? Anong mga salita, no?
Cake. O, madali lang yung cake, di ba? Cake na rin, no? Sige nga, maglagay nga kayo ng mga sa marshmallow. Sige, pwede mga technical, no? Yan, nandiyan yung aking presentation, no? So, sige, next slide po tayo para hindi masayang. Ayan, kilig, no? Tama naman. Pero yung kilig, Carlo, ay hindi, hindi English, no? So, ayan, sige, una ay, sige po, next slide, please. Yan natin, maglista, no? Actually, pinakamahirap na term or technical. Sige, ano muna, yung first muna. O, sige, okay, so nagaling na sila dito. Miss, binibini, madali lang yun, no? Okay, ano pa, PowerPoint, X-ray, tama. Okay, next, okay. I-translate nyo nga yung salitang yan, yung English term na yan, yung technical term na yan, try nyo nga i-translate, Viand. Okay. Sige, subukan nga natin i-translate. Toothpaste daw. Sige, translate nga natin. Okay, so next, sikapin natin i-translate sa Filipino ang toothpaste, ang Wi-Fi. Sige, sikapin na natin i-translate. Okay, yung iba, syempre yung translation sa toothpaste ay, ano ba? Pamumog? Pamumog ba yung toothpaste? Ayan, no? Ano kaya? Sige. Okay, paano nyo i-translate yung salita ang binigay ninyo? So, halimbawa ay toothpaste. Sige, Abigail. Ay, sorry. Sige, awkward. Andito ba si Lacuna? Pwedeng sumagot sa ating microphone? Yes, Paano mo, paano mo kayo translate yung awkward sa Filipino? Parang hirap, ano? Ang awkward mo naman. Paano kaya? Sige, try mo i-translate. Ang hirap, no? Sabi ni Sian dito, ang hirap daw i-translate ng awkward, no? I-translate ng awkward, no? Sige, kung nahihirapan tayo i-translate yung awkward, tingnan natin ito. Alright, sige. So, ano ba, awkward ay, anong pwede? Nakakailang, pwede ba yun? Ayun, may nagsabi, nakakailang, no? Nakakahiya. No? Sabi ni, ni Sir Doma. Sir Doma, nandiyan ka? Okay, next question tayo. Bakit nasabing nakakahiya? O sa tingin mo, mas angkop yung nakakahiya? O kaya nakakailang, awkward? Diyan ba? Sorry kasi simula, okay. Alright, sige. So may mga nagpapadala. Okay, so nakakailang, no? Sige, next po tayo. So, bakit kaya nakakailang yung, next slide please. Bakit kaya nakakailang yung binigay natin? Okay. Tapos, syempre papaliwanag natin bakit ito yung naging translation natin, ano? Bakit nakakahiya o ba't mas angkop yung nakakahiya? Kasi po, okay, sabi ni Sir Doma na magaling, no? Kasi po nakabase sa expression. Kung paano natin tina-express, ganun din natin tinranslate. Okay, nice, nice. Pero syempre, ang isa yung mga technical terms, no? Diba sa science, no? Binanggit nila dito, halimbawa, sa medical terms, no? X-ray, no? Parang mahirap siya isalin. Pero pwede natin siyang isalin, no? Ngayon, ang dulo, ang challenge pa rin sa atin ay, next po, ano ba yung higit na mahalaga? No? Kapag itong mga salitang ito ay sinasalin natin, ang mahalaga ay isalin ang termino na madaling maunawaan ng karaniwang Pilipino. Okay, babalik ako doon sa awkward, na itinranslate natin nakakahiya at nakakailang. Tingin niyo, alin dito ang mas mauunawaan ng karaniwang Pilipino? At bakit, no? Mas nakakailang, no? Okay. Sige, mas yung nakakailang daw. Mas nakakahiya, no? Pero mas generally nakakahiya, no? Akin ko para doon sa nakakailang. Sige. Okay, so, samantala, marami tayong mga terminong teknikal na mahirap isalin, pero kung titignan natin, kaya natin ipaliwanag, tama ba? Sa karaniwang Pilipino sa abot ng ating makakaya. In fact, sa ibang mga bansa nga, hindi nila kailangan ng sabihin, no? Kundi arte lamang nila para maintindihan kung ano yung gustong sabihin. Nakikita natin mga non-verbal communication. No? Sige po, next tayo. So, para saan yung activity na yan? No? Kung minsan, nagsisimula sa ganyang problema, yung pagkakahon sa Filipino. No? May pagtingin yung mga tao na mas madaling mag-Ingles na lang. Bakit mo pa ilalagay sa Filipino? Ilalagay sa Filipino, di ba? So, ang isa, ang sinasabi nila, so ito na yung mga binabanggit kong ilang mga duda no, sa kakayahan ng Filipino. So, bakit hindi Filipino? Kasi sabi nila, mahirap magtumbas at magsalin pa sa Filipino. Eh kung dominantly ang mga corpus of documents naman ay nasa English, bakit hindi pa English, no? So, yun yung unang gusto nating sagutin, no? Gusto nating i-correct, no? Na pagtingin at pananaw, no? So, bakit hindi? Kasi daw, mahirap daw magtumbas at magsalin sa Filipino. Kaya, nananatiling sa English na nakakiling yung marami sa ating mga salita. Kaya ang gusto natin bigyan din dito. Gusto natin sabihin na sa pagpapataas ng scholarship, no? Halimbawa, sa pananaliksik sa larangan ng edukasyon, isang aspekto lang naman ang pagsasali ng mga termino, no? In fact, ang hamon talaga sa atin, kagaya din na binigay ko activity kanina, ay maunawaan, no? Maunawaan ng mambabasa at makapagpaunlad ng mga susing ideya at konsepto mula sa iba't ibang disiplina at larangan ng pamumuhay. So, anong gusto kong sabihin? Na binabanggit kanina yung mga salitang kilig, no? Binabanggit yung salitang halo-halo, iba pa mga salita na nag-ambag yan, no? Sa tinatawag natin Oxford Dictionary, no? Ito yung mga salita nang galing sa Filipino, no? O ambag ng Philippine languages, no? Sa dictionary ng daigdig, no? So, ano ang hamon sa atin, no? Lagi kasi nag-aalangan tayong gamitin yung Filipino kasi nagsisimula tayo sa pagtingin na mahirap siya i-translate. Eh, ang totoo, hindi lang naman yun yung tungkulin natin, no? Ang tungkulin ng Filipino sa akademya, in particular sa larangan ng ating edukasyon, bukod doon sa mag-translate, no? Ibig sabihin, mailapit natin yung karanasan na libaw ng dayuhan sa karanasan natin. Ang isa pang challenge sa atin, maggamit natin yung Filipino at mga wika sa Pilipinas sa pagpapaunlad ng mga konsepto. Narinig niyo na ba yung salitang bungkalan? Sino na po nakarinig dito ng salitang bungkalan? Ang salitang bungkalan ay isang manual na organikong pagsasaka na mayroong political na konteksto, no? So ito ay inilabas ng Sentro ng Wikang Filipino ng UP Diliman at inilabas ito ng Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura, ng Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA. So yung organization, no, inintroduce nila yung konsepto ng bungkalan. At yung bungkalan dito, no, sino dito yung taga Dasma? No, alam niyo po yung Lupang Ramos sa Dasmariñas, Cavite, ilang beses tinangkang buwagin, no, yung picket diyan ng mga magsasaka. Kasi yung Lupang Ramos na yan, no, ay ano na yan, no, dito pinagyaman yan ng mga magsasaka, no, binungkal nila yan, no. Okay, at dahil doon, no, dahil napagyaman na nila ito, may mga real estate developer ang gustong kumuha ng lupang binungkal ng mga magsasaka sa kanila. No, so ang ginawa nila ay nagsagawa sila ng bungkalan. At yung bungkalan na ito, itatapat natin para itong pagpipikit ng mga manggagawa, no. Pero dito, sa konteksto ng bungkalan, no, binungkal nila yung lupa na matagal na nakatiwangwang, no, para mapakinabangan, no, ng mga magsasaka para sa kanilang pagkain. No? So, ibig sabihin dito, yung bungkalan, may political na konteksto din siya ng pagdepensa sa kanilang lupa, no? Lupang sinasaka. At the same time, winiwika din niya yung usapin ng food security. No? Na hindi lahat ng pagkain na kailangan bilhin, kundi mag-develop ka no, ng sarili mong bakuran para sa iyong sariling pagkain. No? At syempre, makikita natin doon yung political na hamon sa kanila no, na gusto gawagin. No? Yun yung kanilang ginawang bungkalan. So dito makikita natin na marami tayong mga termino o salita no, na maaari natin mapagyaman no, batay sa ating sariling kultura at sariling paraan ng pamumuhay. Ganyan din yung sinasalamin din dito yung ating economic at political na kalagayan sa bansa. Halimbawa, yung salitang tokhang, no? Yung salitang tokhang, ano ba yung salitang tokhang?
tuktok hayop, no? Ibig sabihin ay kakatok at makikiusap, di ba? Na kung titingnan natin, naging word of the year yan, no? Naging salita ng taon yan noong 2016 dahil na rin doon sa madugong gera kontra droga ng dating administrasyong Duterte, no? So kung titingnan natin yung tukhang meron siyang iniaambag, no, sa pagpapayaman. So hindi mo kailangan i-translate, so hindi usapin ng translation, no, kundi kung paano nag-aambag itong mga bagong tuklas sa salitang ito para ipook niya yung karanasang Pilipino, no? So sabihin salita, parang yung pag-iisip natin na mahirap i-translate ang mga bagay-bagay ay maliit at katiting lang yun na suliranin, no? Sa layunin natin na mapagyaman pa yung wika at in fact makapag-ambag yung iba pang mga wika sa Pilipinas bilang sa multicultural, multilingual na bansa sa pagpapayaman ng korpus ng ideya at konseptong meron tayo. Kaya kung minsan, no, sa larangan ng economics, no, ano ba, pinakilala dyan ni Teresa Tulliao, no, isang ekonomista mula sa De La Salle University, no, yung mga konsepto natin ng tingi, no, yung konsepto natin ng halo-halo, sari-sari, di ba? Lahat yan ay mga kulturang Pilipino, syempre na mayroong impluwensya, no, ng mga ng mga dito ng mga sumakop halimbawa sa atin, no? So doon natin makikita na ipinupok ng mga salitang ito, hindi lamang yung pagsasali, no, kundi pinoproblema natin paano nagagamit yung wika sa pagkonsepto at pagpapalalim pa ng mga konsepto. Ngayon, kung halimbawa may mga termino sa Ingles na hindi pa natin maisalin ngayon, baka ang kailangan ay lumikha din tayo, no, ng mga sariling salita, no, as alternative o hindi kaya ay ugatin ito kung ano ang itsura nito o dito, ano ito sa karanasang Pilipino. Next po tayo. So, ang isa pang misconception at kadalasan din, no, na nagiging usapin, no, kung bakit ayaw o kung minsan ay pinagdududahan nila na magamit ang Filipino sa edukasyon, no, at makabayang pananaliksik halimbawa ay, next po. Okay, bakit hindi? Kasi ang isang malalim pa din, no, na dominant na diskurso English, kasi hindi Filipino kasi mas malalim kung nasa Ingles, no? Naririnig ba 'yon? Kapag naging Ingles, tingin ng mga tao malalim, no, matalino, matalas, no? Pero hindi malaya ang mga tao na hindi naman lahat na naging Ingles ay malalim mag-isip. Nakuha niyo yung point ko. Merong mga naging Ingles pero mababaw yung Ingles nila o mababaw yung pagpapaliwanag nila sa isang konsepto. Anong gusto natin sabihin dito? Na sa Filipino, hindi lang natin napapayaman yung konsepto, kundi napapalalim at napapalawak pa rin natin yung wika, lalo kung nagsasaliksik tayo sa akademya. Mahilig tayo manggaya. So pag may K-pop din, no? Kapag nagkaroon ng K-drama, lalagyan din natin ng ganoong taste, no? So ibig sabihin, hindi tayo nakakabuo ng sarili. At sa ganung punto, nagmumula yun doon sa kawalan natin ng orientasyon. Therefore, nagre-resulta ito ng pagkabansot ng ating diskurso pambansa. Ano? Sabi nga doon ni Bibing Gonzales, tama, no? Kolonyal ang edukasyon. Dahil hindi lamang dahil sa wikang Ingles, no? Kundi mismo, mamaya makikita niyo, mismo yung direction, no? Mismo yung curriculum natin, no? Saan ba nagsisilbi, no? So mahalagang makita din. Yun. Kaya may pangangailangan ng reorientasyon. Yun. Next po tayo. So bakit hindi Filipino, no? Kasi ang pangatlong argumento ay, next. Ayan, kakamot sa ulo yung mga estudyante, sabihin, kasi sir, konti po yung resources sa Filipino, no? Sino mga guilty dyan? No, kapag pinagawa ng paper, no? Sasabihin, sir, konti po kasi mabasa namin. Sir, wala po kami mabasa tungkol dito, etc. No? Pero, yun na nga no? Sa isang banda, may realidad na kaunti. No? Pero, hindi totoong wala. Okay, kulang, pero hindi totoong wala. May mababasa tayo. In fact, no, nandito, Arkibong Bayan, type yan, Philippine e-journals. Sa Philippine e-journals lang, ang dami diyang mga monolingual at bilingual journals, no, na pwede natin magamit sa pagsasaliksik. Nandiyan yung Project Gutenberg, no, kung gusto natin ng mga klasiko, no, ng mga arkibo, halimbawa, no, na naisulat, no, sa panitikang bayan, ay maaari kayo maka-access dyan, no. Yung unang salin ng knowledge feeling, no, ni Pascual Poblete, makukuha niyo yan sa Project Gutenberg, no, at iba pa, no. At marami na rin, halimbawa sa research, nandiyan yung manual sa panlipunang pananaliksik ni ni Rolando Simbulan, no, at marami pang iba. Kaya ang totoo, kulang, kaya ang challenge sa atin, sa halip na umatras, ay ang hamon sa atin, lumubog sa komunidad. So kung wala tayong makita sa journals, kasi ang ginagawa natin, laging ang laboratorio natin ng pag-aaral, kung hindi sa internet, sa library. No, yun lang, library, internet. No, kaya minsan mga research natin ay survey o kaya ay, yun lang, didiretso lang tayo sa internet, pag wala nakita sa internet, wala na. Pero kung titingnan natin, kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa, hindi ba? Kaya ang hamon sa atin, nariyan ang malawak na komunidad. Magsaliksik kayo, no? Sa komunidad ni subject o isang topic. Ganun lang. Diba? Sa mga sabi ay hindi, no, mapangangitwiranan yung ganitong argumento na kung bakit tayo tumatalon kagid lagi sa Ingles ay dahil mahirap i-translate, hindi exact, no? Dahil malalim ang Ingles, no? Ngayon binabasag natin yung mga maling pananaw na yan. Dahil gusto natin linawin sa unang bahagi ng lecture kong ito yung sinasabi kong reorientasyon ng ating kamalayan. So hindi Filipino ang may kahinaan, kundi yung gumagamit ng wika. Ngitwiranan yung ganitong argumento na kung bakit tayo tumatalon kagid lagi sa Ingles ay dahil mahirap i-translate, hindi exact, no? Dahil malalim ang Ingles, no? Ngayon binabasag natin yung mga maling pananaw na yan. Dahil gusto natin linawin sa unang bahagi ng lecture kong ito, yung sinasabi kong reorientasyon ng ating kamalayan. So, hindi Filipino ang may kahinaan, kundi yung gumagamit ng wika. At yung limitasyon niya, no, na suriin ng malalim, no, yung kanyang kamalayan at yung kanyang paggamit sa wikang kanyang kinasalahiyan. Next po. So, bakit hindi Filipino? Yan. So, ano pa isang agam-agam natin, no? By the way, example muna, no? So, eto, nakita niyo yung pictures, no? Ito, balik tayo doon, sorry. Balik tayo. Nakita niyo yung picture muna pala. Sige, bilang example, yung nasa picture ay 2 libro na sinulat ni Attorney James Domingo ng University of Santo Tomas, no? So yung libro po na yun, ang title ay, pakibalik mo nga please, Bentahan at saka yung ano yung Financial Accounting, game ka na ba? Hulaan niyo kung anong subject itong 2 librong ito. So itong 2 libro po na ito ay mga libro sa marketing. Yes, very good, no? Very good to see yan. Entrep, no? Marketing po at saka financial management o financial accounting yata, no? Si Attorney James Domingo, professor siya sa accountancy, no, ng UST. At ang ginawa niya, dahil hirap ang mga bata kasi, nakita nyo, komplikado na yung accounting, no? Accountancy. Oh, sorry, yung accounting na bilang larangan. So, komplikado na siya, tapos gagamit ka pa ng wika, komplikado. Hindi papatay mo yung estudyante, no? Sa ganun. So, ang ginawa ni Attorney James Domingo, gumawa siya ng textbook,
no, na makatutulong doon sa mga estudyante, no, ng accountancy. Ano? So, alam mo, ang sabi niya, no, in-interview namin siya, sabi niya yung mga estudyante daw na gumamit itong mga librong ito. Binuksan ko yung libro. Alam ko yung libro, hindi siya purely Filipino, Taglish siya. No? So, ano ang intention doon ni James Domingo? Magamit yung Filipino at magamit ito para mapadaling maunawaan o strategy niya para madaling maunawaan ng mga estudyante at makapasa sila sa accounting. No, kasi parang bago daw yan, parang ang dami niyang incomplete, ang daming bumabagsak sa class niya. Pero later, after daw niyang gamitin itong librong ito, no, na parang nasa worksheet type siya, no, parang may mga activities sa loob. No, ay nakatulong ito para tumaas, no, yung percentage ng mga estudyante pumapasa sa kanyang kurso. Di ba ang galing? So, ibig sabihin, hindi naging hadlang, no, yung wika, no, para hindi magamit doon sa pagpapaliwanag ng mga disiplina. At yun yung gusto natin sabihin dito. Hindi issue yan kung hindi magiging exact o abstract. Ang bottom line ay maintindihan ba ito at magagamit, no, sa mga particular na larangan. Ano ang mas gusto natin, di ba? Pahirapan yung estudyante, no, sa wikang Ingles o madali sila makasagot ng mga konsepto at maging practical sila sa buhay. Yun yung isang magandang itinuturo din ng dalawang librong ito ni Atty. James Domingo. Next po tayo. So ano pa yung isang akusasyon, no? Kailangan natin mag-Ingles kasi, next po, dahil ito ang magdadala sa atin sa tinatawag na asensong internasyonal, no? Ano ba ibig sabihin ng asensong internasyonal, no? Nakatali na rin kasi yung pananaw natin na ang kaunlaran, para umunlad ka, dahil walang trabaho sa Pilipinas, mag-abroad ka, tama? O sige, sino dito ang balak mag-abroad after na nag-graduate sa CABSU, no? Yan ang problema di ba? O yung mga nagtaas, grabe, iwan talaga ang Pilipinas. Pero hindi ko kayo masisisi, no? Ang gusto natin sabihin dito ay may maling orientasyon. Mismo yung educational system natin, ang pagtingin, diba, yung K-12 program, gusto mag-develop ng mga semi-skilled workers kaysa professionals. Bakit? Kasi ang tingin nila ang pag-asenso, o kailangan natin wikang English for the global competitiveness, no? Na laging retorika nila. No, kailangan natin English kasi maging globally competitive tayo, di ba? Pero kung titingnan natin, ano bang trabaho naghihintay sa atin sa labas ng bansa? Mga competitive, professions ba? Halimbawa, yung naghihintay sa atin sa labas ng bansa, bakit natin inaaral ang wikang English, no? So, sabi niya sabi, kung minsan, nagiging escapism natin yung wikang English at yung pangako ng pag-asensong internasyonal para hindi gamitin yung Filipino, no? At sa ganung punto ay kinukonsinti natin, no? Halimbawa, yung mga patakaran ng gobyerno na hindi lumilikha ng trabaho sa loob ng Pilipinas. Di ba? Yun yung problema No, ayaw nyo lumikha ng trabaho sa loob ng Pilipinas. Therefore, no, ay winawasak ninyo yung curriculum namin para madali nyo kaming makalakal sa global market. So, yun yung isang problema. Kaya, gusto natin bigyan diin na kung gusto talaga natin umasenso, anong kailangan natin gawin? Hindi dapat tayo tumanaw sa labas o hindi tayo dapat outward looking. No, hindi dapat outward looking. Dapat natin makita saan tayo magaling, anong potential natin dito, bakit hindi natin yan i-develop. At kapag nalaman natin saan tayo magaling, anong potential natin, anong pangangailangan natin, doon natin makikita na ang English ay sekundarya lamang na kailangan natin. Dahil, sabi nga ni Professor Ramon Guillermo, no, sa isang interview sa kanya, no, binabanggit, ano ba ang papel natin sa globalization? Katulad ba ng Japan na nagde-develop tayo ng teknolohiya? No? Katulad ba ng Korea na nag-aambag ng soft, yung kanilang soft power, no, sa pamamagitan ng kultura, kagaya ng K-pop, ng kanilang K-drama, di ba pa? Hindi ba? Sa globalization, ano ba inaambag ng mga Pilipino? No? Sadly, paglikha ng maraming domestic helper. K-pop, ng kanilang K-drama, di ba pa? Hindi ba? Sa globalization, ano ba inaambag ng mga Pilipino? No? Sadly, paglikha ng maraming domestic helper. No? Pero ang lungkot na yun yung magiging imahe natin. No, hindi kami namalit, no? Kasi ang nanay ko mismo ay domestic helper. Pero di ba bilang isang guro, no? Di ba naghahangad tayo na hindi sana ganito, may maging direksyon at tunguhin natin. So dito nakita natin na yung Filipino ang dapat natin palakasin dahil nasa Filipino at naipupok ng Filipino yung potential, yung need natin at ano yung ating tinatanaw. So sa Filipino nagbubukas ito ng alternatibo na konsepto ng asenso at kabuhayang pambansa na nakasalig sa pagsisilbi sa loob ng bansa, paglilingkod sa loob ng bansa, trabaho sa loob at hindi sa labas ng bansa. Kaya ironic, di ba? Sa Pilipinas lamang mayroong Department of Migrant Workers, no, na para bang gina-justify na lumikha pa ng mas maraming migrante sa Pilipinas. Next po. Okay? So, mula dyan, nakita natin na yung pagdududa pala sa Filipino ay nanggagaling saan? No? Nanggagaling pa rin doon sa matinding gahong ng Ingles at mga patakarang makadayuhan sa ating curriculum. No? Dahil gusto natin sabihin dito ay no? Sadly, paglikha ng maraming domestic helper. No? Pero ang lungkot na yun yung magiging imahe natin. No, hindi kami namalit, no? Kasi ang nanay ko mismo ay domestic helper. Pero di ba bilang isang guro, no? Di ba naghahangad tayo na hindi sana ganito, may maging direksyon at tunguhin natin. So dito nakita natin na yung Filipino ang dapat natin palakasin dahil nasa Filipino at naipupok ng Filipino yung potential, yung need natin at ano yung ating tinatanaw. So sa Filipino nagbubukas ito ng alternatibo na konsepto ng asenso at kabuhayang pambansa na nakasalig sa pagsisilbi sa loob ng bansa, paglilingkod sa loob ng bansa, trabaho sa loob at hindi sa labas ng bansa. Kaya ironic, di ba? Sa Pilipinas lamang mayroong Department of Migrant Workers, no, na para bang gina-justify na lumikha pa ng mas maraming migrante sa Pilipinas. Next po. Okay? So, mula dyan, nakita natin na yung pagdududa pala sa Filipino ay nanggagaling saan? No? Nanggagaling pa rin doon sa matinding gahong ng Ingles at mga patakarang makadayuhan sa ating curriculum. No? Dahil ang gusto natin sabihin dito ay bakit hindi? No? Minsan kasi ang mga guro, no, pati mga teachers natin, minsan, dahil ang curriculum nakasulat na sa Ingles, hindi na magtatangkang magtanong na pwede ba itong ituro sa Filipino? Kolonyal lang ang edukasyon mo no? At magiging kasangkapan ka pa no? Doon sa ganung proyekto. Gusto natin sabihin na political at ideological ang wika. Ang wika hindi lamang simpleng, alam mo yung kultural na simbolo no? O artifact. No? Ang wika ay political at ideological. No? At sa context ng Pilipinas, sa binabanggit ko nga kanina sa unang bahagi, no? Ito yung mahaliwanag dapat sa atin no? Sa orientasyon ng ating edukasyon. Nananatiling neo-colonial na may di pantay na relasyong ekonomiko ang nangyayari sa Pilipinas. Lumalok tayo sa globalization pero hindi naman pantay ang papel natin sa globalization. Diba? O kaya ay nagde-develop tayo ng curriculum pero yung curriculum hindi naman nagsisilbi sa pangangailangan natin. So may sabi, kung bakit nanatiling underdog yung Filipino sa Ingles, no? Bagamat nililinaw kung hindi natin kaaway ang wikang Ingles o mga nagtuturo ng Ingles. Ang gusto natin sabihin ay produkto ito ng ating neo-colonial na karanasan hanggang sa kasalukuyan. At dahil dito ay nakikita natin no, na proyekto ng pagpapanatili ng ganitong neo-colonial na kaayusan ng pagiging inferior at nasa lilayan ng Filipino. No? Sabi ni Valentin Volitionov, no, ang wika ay maaaring sumalamin at maaaring niyang baliin ang isang realidad. Kung minsan, sa Ingles, parang nagiging artificial na sa atin nila. Samantalang sa Filipino, nagiging eksakto ang realidad sa atin. Kaya yung mga pinapalabas kanina ng mga estudyante, pinapanood ko yung mga video. Nakita nyo ba kung paano yung Filipino doon tumatagos siya yung usapin ng kahirapan, kawalan ng pagkakapantay-pantay. Pag tinatalakay mo siya sa Filipino, mas
tinatalakay mo siya sa Filipino, mas buhay siya. Pag tinatalakay mo siya sa Filipino, lapit siya sa bituka ng masa. At dito nakita natin kung paano din halimbawa yung wika ay nagagamit din sa advantage ng mga patuloy na nagsasamantala sa atin. Lalo ng mga superpowers, no? US, China, no? Mga kasalukuyang kumokontrol halimbawa sa ating ekonomiya at politika sa Pilipinas. So doon natin nakita yung wika. Kaya dapat tingnan natin yung wika as political ideological. So ang gusto ko sabihin, no, na yung pagkakaroon natin ng duda sa Filipino ay hindi dahil simpleng nagdududa lang tayo sa punto ng kakayahan ng wika. Kundi meron kasi tayong kamalayan na dinidevelop ng kasalukuyang status quo, ng kasalukuyang edukasyon sa Pilipinas na natin kolonyal at commercialized, no, at feudal din at some point. Next po. So ano ang mga susi-usapin sa modernisasyon at intelektualisasyon ng Filipino? No? Sa context natin, dahil makabayan or dahil sa lente ng edukasyon yun na ibigay sa akin. So, mahalaga makita natin yung mga bagong luma sa wika ng edukasyon kolonyal at neoliberal. No? When you say neoliberal, kung paano ginagamit yung pinagsisilbi lamang yung wika, yung edukasyon natin, no? Para lang mapakinabangan tayo ng global market. No? At hindi talaga magtakda ng sarili nating direksyon, no? Bilang isang bansa. So, narinig na ba itong mga salitang to? Future ready, necessary skills, 21st century, international standards, global realities. Alam niyo po, itong mga salitang ito, lahat ng ito makikita niyo sa bagong matatag curriculum. Ano gusto nating sabihin? Ito yung sinasabi kong bagong luma sa edukasyong Pilipino, no? Ibig sabihin, sa totoo lang, dati na to binigyan mo lang ng bagong bihis, ng bagong tawag, no? Pero gusto natin sabihin, pareho lang to na pagpapanatili ng kolonyal, neoliberal na education na meron tayo. Kaya ang challenge sa atin dyan, no, sa usapin ng modernisasyon, no, kung minsan kasi nagtatago itong mga salitang ito bilang mga modern lingo, no? Mga language, no, ng modernity, itong mga salitang ito. Pero ang gusto natin sabihin, no, itong mga to, kailangan hubaran natin, no, yung mga salitang ito at igit natin talaga kung paano magsisilbi, no, yung education natin sa pambansang agenda na hindi nagtatago dito sa mga peking salitang ito na sa totoo naman ay